will visit his father's grave today in Libingan ng mga Bayani. Now, to give us the latest on this, we have mobile journalist Julie Baiza on the ground. Julie, kumusta ang sitwasyon dyan sa Libingan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Angela, katatapos lang ng isinagawang misa dito nga sa Himlaya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Present dito sa isinagawang misa at dumalaw na nga rin sa puntod si Pangulong Bongbong Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Wala ang First Family, wala si First Lady Liza Araneta Marcos, ang mga anak ni PBBM at maging yung kanyang mga kapatid. Pero kahapon kasi si Senadora Amy Marcos na una na siyang dumalaw dito sa Libingan ng mga Bayani. Pagkatapos ng misa, Angela, nagbigay ng bahagyang mensahe si PBBM. Nagpasalamat siya doon sa mga supporters ng kanilang pamilya na pumunta dito. Ang sabi niya, halo-halong emosyon yung nararamdaman niya. Nariyan daw na nalulungkot siya, of course, kapag naaalala yung kanyang tatay. Pero masaya din daw siya na naiparamdam daw sa kanila ng mga taga-suporta yung pagmamahal at pag-aalala pa rin sa kanyang yumaong ama. Bukod dyan, Angela, Diego, nasabi nga rin ng Pangulo na talagang yung rest in peace daw or magiging mapayapa lang daw yung kanyang tatay kung maipagpapatuloy daw niya or nang sambayan yung paglilingkod sa publiko kasi yan naman daw yung hinahangad ng kanyang ama. After ng misa, sinubukan din natin kausapin si PBBM, hiningi natin yung statement niya or reaksyon doon. Una sa nasabi ni Vice President Sara Duterte, na sinabi nga niya na huhukayin niya yung puntod nitong kanyang ama ni dating Pangulong Marcos. Ang sabi ni PBBM, I'd rather not. Hindi siya nagbigay ng anumang komento. Tungkol naman sa relasyon nila na tinatanong din namin siya kung kaya pa bang mabuo muli yung unity team or at least yung kanilang relasyon ni VP Sara. Ang sagot niya, let's talk about it some other time. So yan lang, kumbaga parang tumanggi siyang magsalita or sumagot sa anuman sa naging pahayag ng Vice Presidente. Julie, may mga supporters ba na pumunta rin dyan sa Libingan ng mga Bayani? Yes, Angela, nandito yung grupong One Movement, mga taga-norte daw sila at taunang pumupunta daw sila dito. Ito na yung pangatlong taon na dumalaw sila dito sa Libingan ng mga Bayani. Hindi lang daw tuwing undas, kundi pati kapag birthday din daw ni Ferdinand Marcos Sr. Yeah, Julie, given the Libingan ng Bayani, no, may mga ibang personalities dyan. May nakikita ka bang ibang graves na nanadalaw? Magkakatabi kasi yung puntod ng mga dating pangulo, no. Sa ngayon yung kay PBBM pa lang, kay former President Ferdinand Marcos Sr. pa lang, yung maraming tao kasi nga nagdumalaw si PBBM at kanina nga rin inilockdown yung area. Sa ngayon wala pa tayong ibang nakitang personality na pumunta or dumalaw dito. Kinabahan ako doon sa'yo, Julie. Kala ko eh. De, Julie, yung iniisip ko kasi nandito si PBBM kaya ang daming tao. We got you. Oh, Julie, kasi given that the president was there, kamusta na yung security dyan? Mahigpit ba? Actually, surprisingly, no, pagpasok namin, maluwag yung seguridad, yung usual lang na pag-check kung sino yung nasa loob or ilan yung taong papasok. Pero nung pag dito sa puntod, susubukan kong kayo kasi medyo na spotty yung signal eh. Dito sa paligid ng puntod ni Ferdinand Marcos Sr., maraming sundalo na nagbabantay. So hindi naman nila hinaharang yung mga tao, yung mga taga-suporta na gustong lumapit, na gustong mag-pay ng respect. So hindi rin naman nila ini-inspection. Pero kapansin-pansin na mas maraming nakabantay doon. Oo. Julie, nakaalis na no si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Libingan ng mga Bayani. Meron ka bang alam kung saan siya pupunta ngayon? Ano ba itinerary ngayon ng ating Pangulo? Ang schedule ng Pangulo, mga private meetings, wala ding schedule na any public event ang palasyo ngayon. Susubukan nating hingiin kung ano pa yung gagawin nga ng Pangulo nitong hapon pagkatapos dumalaw dito. Pero kasama rin kasi niya yung kanyang dalawa silang magkasamang pumunta dito ni former First Lady Imelda Marcos. Alright. Thank you for that. Mobile journalist Julie Baiza, ingat ka.